Ito mga double cards. Daming bunga ng bignay. Sagana. Alam niyo ba kung anong pwedeng gawin dito? Pwede natin gawin itong bignay juice or bignay wine. Samahan niyo ako mag-harvest. Gumamit lang ako dito ng gunting pang-harvest. Medyo yung mga mababa, yan muna kinuha ko para madali lang i-harvest. Yung iba medyo mataas na kailangan na ng hagdan for safety. So ito dami tingnan nyo. Yan yung mga na-harvest ko. Dami. Yan pa. Ito inugasan ko. Piniprepare ko na para kagayating juice or bignay wine. Inugasan ko sa malinis na tubig. Para maghiwa-hiwalay din yung mga buto. Ayun na, sinalang ko na. Sa apoy, gumamit ako ng kahoy para medyo tipid sa gas. Tsaka para malakas yung apoy, madaling kumulo. Ayan, pangalawang salang. Dami. Binuhos ko na lahat para sabay-sabay na. Pagkakulo, halu-haluin lang natin para yung mga nasa ibabaw mapunta sa ilalim. Para pantay yung pagluto. Nilagyan ko ng sukal, mga kalating plastic. Siguro mga 1.5 cup yan. Para may konting tamis. Yan, kumulo na, hinahalo ko na para pumantay yung lasa ng mga bignay. Mabilis kumalat yung tamis. Tapos noon, pinalamig ko muna. Nilagay ko sa malinis na cloth. Tsaka ko piniga para hindi sumama yung mga buto-buto. Pigayin mabuti para hindi sayang yung juice Dami Yun, after nung piga, pakulan uli. Para maluto pa uli. Matanggal yung mga mikrobyo or kung ano pang makasira sa wine. Sa juice. Nilagyan ko ulit ng asukal. Siguro mga 1 cup yan. Tansya-tansya na lang kasi depende sa dami ng juice. Saluloyin lang uli natin. Ayan lang kumulo. Ayan na. Pagkapakulo na, palamigin lang. Tapos nilagyan ko na ng yeast. Yan yung magpe-ferment ng ating bignay juice. Yan. After siguro 9 days, 10 days. Depende sa tagal. Mas matagal daw, mas masarap So yan. After nyan, pagkalagay ng yeast, halu-haluin lang din para ma-spread yung yeast. Ngayon na. Pagkahalo na yan, i-imbak na lang para patagalin lang para maging wine. Ayan na, meron na tayong wine, bignay wine.